Joke time muna tayo mga kababayan. Bago natin pag-usapan yung ginanap na hearing kahapon ni Amy Marcos. Nasabi po ng mga observer para na anyang pirated CD niya. Sige lang ang replay ng questions. Paulit-ulit. Bote sinupalpal po ni Chis Escudero. Pinangaralan siya, si Amy Marcos. Hindi mo niya pwedeng gamitin yung Senado para sa personal political objectives mo. Hindi umobra yung contempt doon kay Ambassador Lacanilao. Hindi pinirma ni Chis Escudero. But before natin pag-usapan, i-replay ko sa inyo yung hearing. At punto por punto mga kababayan. Susupalpalin natin yung mga argumento itong mga pro-Duterte senators. Si Robin Padilla, nagdrama. Matindi yung pag-iyak ni Robin Padilla habang tumutula si Bongo. Nagmamonolog si Bongo, mga kababayan. But before that, dito muna tayo sa joke time. Padala mga kababayan ni Lito Kakayuran, Tagalamot, Ifugao. Nag-uusap si Diggs tapos si Bong kung paano daw maulaan yung pumasok na tao sa CR. Paano maulaan kung babae o lalaki? Kasi hindi yun makarinig. Bingi. Sabi ni Bong, idiyan niya. Tanungin mo ng pasigaw. Sabi ni Diggs, hindi nga makasagot kasi bingi. Sabi ni Bong, hindi katukin mo. Hindi nga kasi hindi man yan maririnig. Sabi ni Bong, o di paano? Sirit na. Paano nga ba malalaman? Sabi ni Diggs, intayin mo anyang lumabas. May na yung ulo, mga kababayan ni Bong. Hindi gumagana. Gulong-gulong siguro sa pagkakulong ni pagkakulong ni Diggs. Iniyakan ni Robin Padilla. Matindi yung yung pag-iyak ni Robin Padilla. But anyway, joke man lang po. Huwag ka niya Mr. Maravillas. Top notcher ngayon sa survey ng False Asia si Bongo. Walang maniwala po. Duda yung mga netizens kung paano nangyayari yung ganon. Tapos si Sarah, mga kababayan, tumas daw yung performance rating sa survey ng WR numero. Paano tumas ang performance? Wala nga pong ginagawa. Tapos yung sa Pangulo daw, steady lang. Pag-usapan natin. Matik na po, doon sa nagpadala ng entry, 200 pesos. Send mo na lang yung GCash number mo sa messenger ko. O kasama ka na rin sa monthly draw. Pag nabunot ka, 5,000. Kung hindi, qualified ka pa rin sa grand draw natin sa December, 10,000 pesos yung cash prize. Ito na po. Balik na tayo mga kababayan dito sa ating seryosong topic. Ayan si Robin Padilla. Sabi dito, emotional si Robin. Senator Robin Padilla was visibly emotional during Thursday's Senate inquiry. As Senator Bongo spoke about the arrest in condition of former President Rodrigo Duterte at The Hague. Padilla pulled out a handkerchief, covered his face, and left the room. Mid-hearing, he kept it closed throughout most of the discussion, wiping his face between comments, and later gave a statement expressing his sentiments before excusing himself for another engagement. Yan po. Naging dramatic actor mga kababayan mula sa pagiging action star. Hindi po ninyo madadala sa ganyang drama ang ating mga mamamayang Filipino. Ayan si Robin, mga kababayan. Pakinggan natin yung sinasabi ni Bongo rito. Kung ano man ang makabalik na dito si Tatay Digong, kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po, buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge. Tatay Digong, kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po, buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan.
We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, di nababastos. Doon sila mga kababayan magaling sa drama para mag-appeal sa emosyon ng mga naloloko pa po nila. So they're so concerned mga kababayan sa kalagayan ni Digong. Sabi nga po natin, buhay na buhay si Digong. Ano man yung pinag-aalala ninyo? Matapang yun. Sabi niya at sabi ninyo. Habang yung mga biktima ng AJK po, wala na po, lahat nakaluluwa. Wala man lang kayo na binabanggit na concern tungkol sa nararamdaman ng mga pamilya, mga mahal sa buhay ng mga niya AJKs. Yung ang masama sa inyo eh. Ito si Robin Padilla, mga kababayan, nung magsalita. Laban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo? Na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lang. Alam mo man po yung punto ninyo. Wala man kinalaman po sa komunista yung pagharap niya sa ICC. Yun may kinalaman po sa AJK, war on drugs, na kung sana hindi nangyari yung AJK, walang tukhang at nag-function ng maayos yung judicial system nung panahon ng amo mo na si Digong, hindi sana ginawa ng mga complainants. Pamilya ng mga biktima na sa dahig mag-file ng kaso. Nawala ng tiwala po sa judicial system. Napakalinaw. Balikan natin si Robin. Po tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Buti, na-admit mong paikot-ikot man lang yung tanong. Naitanong na, tinanong uli. Naitanong na po yung mga questions. Kaya nga po, ayaw na sana. Noong second hearing, hindi na nag-attend yung mga secretaries kasi nasagot na nila. Ngayon, pinagbigyan. Ayun nga, yung nangyari, paikot-ikot na mga tanong. You see? Tapos kinontempt si Ambassador Lacanilao. Butit, hindi pinaintulutan mga kababayan. Na-release uli. Hindi pumirma si Senate President Chis Escudero kasi nakalata. Pinangaralan ngayon si Senator Amy Marcos. Hindi ninyo pwedeng gamitin ang Senado para sa personal na political objectives ninyo. Basag na basag po si Amy Marcos. You see? Tuloy natin yung mga sinasabi ni Robin Padilla. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir.
Ako naman po tagahanga ninyo sa matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. Talaga ito si Robin Padilla. Hindi ko mo matanda na si matanda na si Digong. Hindi na siya pwedeng papanagutin sa mga kasalanan niya. Ngayon, kung naniniwala si Digong, naniniwala kayo na walang kasalanan si Digong sa nangyari sa EJK, i-defend na lang niya yung sarili niya. May mga abogado na siya. So ano ang pinoproblema ninyo? Hindi nga nagproblema si Digong. Kayo man lang ang grabing problema. Si Digong happy na doon. In high spirit nga yung description ni Sara Duterte before na umuwi. Ikumpara ninyo yung kalagayan ni Digong sa kalagayan ng mga bata na namatay sa EJK na wala man lang kayong binabanggit sa mga speeches ninyo sa Senado. You see? Saka si General Torre deserve niya na ma-promote kasi hindi umubra si Pacquiao. Kahit sabi ni Sara kung saan nagtatago, sa langitan niya. You see? Pagkatapos, si Digong po, hindi umubra yung mga delaying tactics na ibiyahe po paano? Dahig. Di ba? At walang nasaktan. Hindi tulad ng mga EJKs na nangyari po. Operations laban sa droga, ang daming namatay. More than 30,000. Pero dito po, sa operations ni General Torre, walang nasaktan po. Mga polis pa yung nasaktan, yung isa yung babae na hinampas ni Hanilet ng kanyang cellphone. Nakita ninyo? Pagkatapos, grabe yung drama ninyo, paiyak-iyak. Ang iniiyakan ninyo, buhay na buhay. Ang dapat iyakan ninyo, yung 30,000 na namatay kasi senador kayo ng Pilipinas. Pero pinatunayan lang ninyo, hindi kayo senador ng Pilipinas. Senador kayo ni Digong, senador kayo ni Pacquiao. Di sana doon kayo humingi ng sweldo ninyo. Di ba? Problema ang sweldo ninyo charged to the taxes of the Filipino people. Maiya-iya po kayo, kabayang Robin Padilla. Naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo lang, sir. Sana naging konting lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Tinulungan tayo? Kumusta naman yung 30,000 plus na EJK? At saka, sa paglaban sa terorista po, hindi man lang si Digong ang gumawa niyan. Kahit yung mga previous administration at itong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, lumalaban sa mga terorista. Di ba? Masyado ninyong ginoglorify si Digong. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. I-contempt mo na. Yung ang banta niya, banta i-contempt daw si Torre. I-contempt nga ni Bato, mga kababayan si Ambassador Lacanilao, hindi umobra, hindi pumirma po siya, Ni-release. Kinastigo pa mga kababayan ng matinding pananalita, sinirmonan, pinangaralan ni Chis Escudero si Amy Marcos. I-contempt ninyo. Tingnan natin kung pipirma si Chis Escudero. Malinaw na yung mensahe ni Chis Escudero. Hindi pwede ninyong gamitin sa inyong politika ang Senado. Sinira na ninyo yung imahe ng Senado. Yan ang matigas na paninindigan. Mabuhay si Chis Escudero. I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisan interest, especially by those actively seeking re-election in the coming May midterm polls. I urge Senator Amy Marcos, Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives. I-try mo, Senator Robin Padilla, na i-contempt. Sa susunod na hearing, i-contempt ninyo. Tingnan natin kung saan kayo populutin. Masyado kayong mayabang. Ito yung consequences ng kayabangan ng amo mo.
Minaliit ninyo yung administrasyon. Minaliit ni Digong, ni Sara. Ito inabot ninyo. Iyak-iyak kayo ngayon. Hindi po namin ginagawa. Di gawin mo. Ang order. Walang order sa amin na ipakontempt kayo. Napakayabang ni kabayan. So, ang sinasabi mo, kung mag-order si Digong na ipakontempt kayo, ipakontempt sa inyo, I mean, si General Torre, gagawin ninyo as if may power si Digong to the rest of the members of the Senate. Sinupalpal nga po ni Chis Escudero maging yung kapatid ng ating Pangulo na si Amy Marcos. Bawal ang abuso sa Senado. Napakalinaw yung mensahe ni Chis Escudero. Galing lang to kay PRRD o galing kay BP, napakontempt tayo. Kukontempt kita, boss. I-contempt mo. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Try mong atakin si General Torre kung saan ka aabutin. Subukan mo. Si General Torre, atakin mo. Try mo. Next hearing. Tingnan natin kung saan ka aabutin. Kahit siguro sa mano-mano. Hindi ka tatagal dyan. Kay General Torre. Amunin mo ng si General Torre. Duelo. Nakuta ko si General Torre, yung mga ganun ko. O, diba? Nakita ninyo yon? Napakabilis ni General Torre bumonot. Baka mga kababayan, mas mabilis pa sa bunot ni The King Fernando Po Jr. sa pelikula. Try mo, Robin Padilla. Amunin mo si patulan ka niya ni General Torre. Kala mo, baka... O, diba? Wag mayabang. Hindi po madadala si General Torre ng angas po ninyo kasi bad boy action star po kayo. Hindi, kahit pa dinisplay mo yung na mga alam ko na, marami kang stocks. Baka nga dahil sa yabang mong ito, yung mga license mo dyan na mga stocks sa bahay mo, i-cancel yung mga lisensya. Di ba? Lalo nagsasalita ka dyan, Senator Robin, nandun si General Marbil. Parang nakakalalaki po kayo sa inyong mga pananalita na gusto mong kalad ka rin. Yun ang mga parinig po ninyo. Hindi yan po na yung mga generals, hindi po yan na dadala sa angas ng isang tulad ni Robin Padilla. Subukan mo lang si General Torre. Tingnan natin kung saan aabot yung angas mo. Matindi yung angas dito po. Mga pagbabanta ni Robin Padilla, naging senador lang. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order. Gawin mo nga. Gawin sa inyo yan. Gawin mo. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Wala kaming paki sa chairman ninyo. Ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Yung paglaban po sa komunista ni Digong, parte yun sa trabaho niya bilang Pangulo. Kasi yun armed communist mga kababayan, parte yun sa dapat na nilalabanan kahit nga ng administrasyong Bongbong Marcos. Although may mga talks para sa kapayapaan. Pero yung mga gumagamit na armas, may mga operation sa kanila, laban sa kanila. Hindi man lang po exclusive si Digong na lumalaban. And that issue is irrelevant. Ang issue dito, AGK. Dahil sa AGK, kinasuhan siya sa ICC, kaya siya nakulong. Yun ang issue dyan po. Wala sa topic. Out of topic si Robin Padilla. Hindi na lang sinagot mga kababayan. Umalis na din kasi. Hindi na sinagot ni General Torre. So makikita ninyo ang pagiging very professional po ng ating PNP. Hindi pinapatulan ng ganitong mga angas at drama. Walang pagmamayabang po na makikita tayo sa ating mga presenting opisyal ng PNP. Anyway. Isang in-exile, isang sinurrender.
ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Paano nga under control ng komunista? Yung Pilipinas? Kini-question yung demokrasya. Kaya nga nakakapagsalita kayo ng kung ano-ano, kahit foul na. You see? Pero ngayon hindi na pwede, lalo na yung mga nagpapakalat ng mga fake news. Inaabol na ngayon ng NBI, inaabol ng Congress. Kasi ginugulo ninyo ang ating bansa. Naging magulo po yung ating bansa kasi yung kayunitin, imbes tumulong ng away, nagbanta ng katakot-takot sa gobyerno, si Digong, yung amo mong ipinagtatanggol. O ngayon, iyak-iyak kayo. You see? Sabi ni Boying Rimulya po, kasi paulit-ulit na lang, that's why we did not want to attend the last hearing because this is what we are expecting. We did not want to be bullied into a position. You're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. Hindi nakadraw po si Bato ng kanyang mga pagpupumilit. Ang nakakalungkot mga kababayan, pag sila tinatawag sa congressional investigation, lalo na itong si Bato, ayaw man mag-attend, pero pag sila sa Senado yung nagpapatawag, galit pag hindi nag-attend. Talagang one-sided lang po. Double standard palagi. Di ba? Tapos sisisihin niyo kung bakit si Digong nandun sa dahig. Sabi po ni Boying Rimulya, wala na tayong treaty with the ICC. Nawala na nga yung ating membership, kaya wala na pong extradition na route. Ang nangyari, surrender route na lang po ang naiwan. Kung hindi po nag-withdraw si former President Duterte, wala po tayong naging problema. Saang mga problemang kinakaharap po ng mga Duterte, pati si Sara, lahat po gawa nila. Kung hindi sila ng gulo, inalis nila yung protection nila sa sarili nila nang inawa yung ating Pangulo. Awayin mo ba naman yung presidente? Pagkatapos, aasa ka pa na ipoprotekan niya. Masyado kayong abusado. Saka marami sa ating mga kababayan, majority po, ang pabor na humarap sa trial sa ICC si Digong. Yan ang laman ngayon ng latest survey po. O galing ito sa WR numero 1, March 31 to April poll. WR numero. Ang sabi po, 62% of Filipinos say ex-President Duterte should personally stand trial in ICC. Yan po ang malinaw, mga kababayan, na pananaw ng ating mga mamamayan Filipino. Gusto nila harapin ni Digong kasi unang-una siya man lang po yung nagsabi. Harapin ko niya, pilingan niya ako makulong, mabulok pa niya ako. So kung yung principal, kung mismo yung akusado, willing na mabulok, anong iniiyak ninyo, Robin Padilla? Gusto mo, disamahan mo na lang doon, permanente. Kung naawa ka, doon ka na. Maglingkod kay Digong. Walang pipigil sa inyo. Tama pa? Ngayon, balikan natin yung hearing. I-replay natin mga kababayan at sagutin natin punto por punto. Ayan si Amy Marcos na maging si Hanilit po, hindi naniniwala sa kanya. Ayan sabi ni Hanilit, paik-ik lang yun. Hanilit shrugs off Senate probe on Duterte arrest. Hanilit Abansenia, common law wife of former President Rodrigo Duterte, dismissed the ongoing Senate investigation into Duterte's arrest by the ICC, calling it mere drama. Paik-ik lang yon. Abansenia said when asked for a reaction to the Senate probe, which is being led by Senator Amy Marcos, chairperson of the Committee on Foreign Relations. She also questioned Marcos' credibility and motives. Hindi ako naniniwala sa kanya. Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Hindi ba niya nakita kung ano nangyari? Tanong kung ano nangyari. Recorded po kung ano nangyari. Napakalinaw. Walang pamumuwersa. Reasonable force lang yung ginamit kasi umarang sila ng humarang para madala agad. May warrant to pares po. Ang gustong mangyari ni Amy Marcos, dapat hindi immediately sinerve
at tinuli si Digong, saan ka nakakitang may warrant of arrest pagkatapos nandyan nakita mo yung subject ng warrant of arrest pagkatapos hintay ka pa ng husgado na magsasabi kung kailangang hulihin o hindi. Igaling na nga po sa husgado yun, sa ICC, hindi ba yun husgado? May obligasyon tayo sa Interpol. Hindi kasi ninyo, not smart kayo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mas matalino po ang ating Pangulo. Naniwala kasi kayo na mas magaling kayo. Ayan tuloy, iyak-iyak kayo ngayon. Pakinggan natin mga kababayan, tapos supalpalin natin yung mga puntos nila na sablay. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. Sila kanilaw po na kinontempt. Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President punta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino. Very weak yung mga excuses po ni Digong na pinapaniwalaan ni Amy Marcos na kahit may sakit. Malakas pa po sa kalabaw si Digong. Nakapunta nga sa Hong Kong. Tapos doon, naghamon pa. O diba? Kung matanda na siya at mahina kasi may sakit, pumirmi na lang sana siya doon sa bahay niya sa Davao. O diba? Malinaw na hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi ni Amy Marcos. Taliwas sa totoong sitwasyon ni Digong. Mas na may sakit nga si Mijaldea kasi na ospital. Si Digong hindi man po na ospital nang dumating doon mga kababayan sa The Hague. Chinek up ng mga doktor, ayos, in high spirit, by her own admission ni Sara Duterte. Hindi po obra ang mga ganyang pananalita na paawa. Di pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili. Talagang ano hindi nakikita yung doktor na nandun mismo yung doktor, personal na doktor niya? Yung babae po, ang hindi pinaintulutan ni General Torre, ang dalhin pa sa, alam man kasi ni General Torre, strategy yun para makaiwas sa arrest. Gusto padala doon sa Veterans Hospital. Sabi ni General Torre, hindi na niya ako pumayag. Lukuhan. Di ba? At ang mission ni General Torre, i-arrest siya, si Digong kasi may warrant of arrest siya na hawak. Binasahan nga ng Miranda rights. Tapos, i-remit. I-deliver doon sa The Hague. Yun ang mission ni General Torre. Kaya sabi ni General Torre, kung may reklamoan niya kayo, hindi ito yung panahon para magdebate tayo sa legality na sinasabi ninyo. Kung legal ba o hindi. Kasi awa ko yung warrant of arrest. Kung may question kayo o agrabyado kayo, iasunto na lang ninyo ako. Tama, mag-asunto na lang kayo. Kaso ninyo, si General Torre, tingnan natin kung yung kaso ninyo magtagumpay sa husgado. Paya si Amy, mga kababayan, ginagamit yung Senado. Galit si Chis Escudero. Kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Siyempre. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo. Ano po yung, Mr. Senator, ano po yung nabanggit ko kanina? Yun po. Nandun ka the whole time. Galing sa tube hanggang doon sa
Villamor, nandun ka. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. Paano nga lying na hindi nga alam? Pag hindi mo alam, hindi ka man nagsisinungaling kasi sinabi mo hindi mo alam. I-prove ninyo na alam niya. Kaya sabi po ni DOJ Secretary, binubuli na ninyo kami. Gusto ninyo kaming pasabihin ng mga bagay na wala man kami sa posisyon na sabihin. That is why we did not want to attend the last hearing because this is what we're expecting. We did not want to be bullied into a position. We're trying to make people admit. You are trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. You see? Ipinipilit ninyo yung hindi pwede. Gusto ninyo kasing paaminin sila kung sino talaga yung nag-authorize. Hindi ninyo alam kung sino nag-authorize. Bakit nasa daig si Digong? Si Digong alam niya yun. Yung pinagmumura niya araw-araw. Yun din ang paniwala namin. Di gawin na ninyo ang gustong gawin ninyo. Di ba? Masyado kasi kayong maangas. O yan ang inabot ninyo. You're lying. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRI. Hindi mo ba yung contempt ni Bato? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. After nang i-contempt mga kababayan sila Lacanilaw, ito na ngayon yung press release, press statement ni Amy Marcos kasi napaya siya. Hindi man pinirmaan eh. Chis Escudero, tapos pinangaralan pa siya. Hindi mo niya pwedeng gamitin yung Senado sa personal political ambition mo, political objectives mo. Di ba? Parang sinampal po ng kambal na sampal. Inabot ni Amy Marcos. Ayan Statement of Senator Amy R. Marcos on the release of Ambassador Marcos Lacanilaw. Ambassador Marcos Lacanilaw has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even further. He ordered Lacanilaw's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. This is not just disappointing, it is dangerous. When the Senate's authority is ignored this openly, what's the point of investigations? What's the point of truth? We are setting a terrible precedent and it won't be the last. Sabi ni Amy Marcos. Ang terrible precedent po, ang ginagawa po ninyong investigasyon sa Senado na ang concern lang ninyo ang kalagayan ni Digong. Pero never ninyo na naging concern yung kalagayan ng mga biktima ng EJK. Yan ang terrible precedent. Hindi po obra yung mga ginagawa ninyo kasi alam ng mga mamamayang Filipino yung tama at mali. Ang mali po ang ginagawa ninyo. You see? Yan ang malinaw na mali. Tama si Senate President Chis Escudero. Di mo pwedeng gamitin ang Senado sa mga personal ninyong ambisyon sa politika. Nasira yung Senado dahil po sa mga kagagawa ninyo. Yan sabi ni Chis, I will not allow the Senate nor the office of the Senate President na magamit to further petty partisan interests, especially by those actively seeking re-election. Escudero said, stressing the Senate is not a tool to be leveraged for propaganda or self-promotion. Yan po ang tingin ni Chis Escudero sa ginagawa ni Amy. Propaganda po.
basag na basag ngayon si Amy Marcos. Ako tingin ko, diretso ng matatalo po si Amy Marcos at possibly yung career niya totally damaged na po. Malamang hindi na siya manalo sa national position. Kumbaga, babalik na lang siya sa Ilocos para gobernador o congresswoman siguro. Baka nga, i-junk na rin siya. Siyempre, nandun ang impluensya ng kanyang kapatid na hindi lang pinapakita ang sama ng loob. Pero siguradong masamang-masama ng loob ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pinagagawa ng kanyang ate. Mas minahal pa ni Amy Marcos yung mga Duterte na nagbanta sa kanyang pamilya kaysa sa kanyang kadugo, mismong kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Wala mang ginagawang masama mga kababayan sa mga Duterte pero hindi tinitigilan po sa paninira pati ng kanyang mga supporters. Araw-araw, lalo na yung mga DDS vloggers, lalo na po si Harry Roque. You see? Yan ituloy natin itong contempt. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero wala. Halata na nagsinungaling ka. Hindi man umubra yung contempt Nasa ninyo. dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Again, may I clarify again, please? Ito na, nagsalita na si it's an extradition Boying. form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi nga sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Ako sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho nag-suffice. Siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice ang certification ng Kanina pa Prosecutor kami General. nag-reconsider, Secretary Boying. Pero kaya ho nag-suffice sa ICC. Kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilaw. Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, hindi magkaiba naman, po talaga hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman nationally, ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman... Madam Chair, you have ruled already the citing in contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Wala man. Yes, Wala General man epekto Torre, yung please, citing contempt mo. we'd like Reverse. you to be a little bit more forthright Reverse and ni Chis straightforward. Escudero. What was the real reason for the rush? You yourself said... Kaya pahiya si Amy Marcos kung mahiya pa siya. Hindi nga siya nahiya sa kapatid niya. Di ba? Wala na yata nahiya-hiya ngayon. Kasi nga po, naawa na ng kakapalan ng kanyang barkada. Wala nang iya-iya. Anyway, ituloy natin mga kababayan. This was an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Eto nga, may sakit yung tao. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. Correct. Pag ikaw ay may waranto pare, siyempre, asap yung pag-serve mo. Alangan man i-delay mo pa. Bibigyan mo pa ng pagkakataon na yung subject mo, yung target mo, makatakas. Common sense po. Di ba? Bakit mo siya bibigyan ng pagkakataon na makatakas pa? So, imbes na implement mo na-enforce mo na yung warrant of arrest, na-serve mo na, hindi. So, pananagutan yun ni General Torre na nandyan sa kanya yung warrant of arrest, sinalubong na niya sa sinalubong na niya sa airport, na-corner na niya, pagkatapos, ayaw niyang hindi ma-deliver sa dahig. Ano yon? Di ba katangahan yon? Pero hindi po inayaan
na yung mga delaying tactics ng mga Duterte during the arrest ay mangyari. Pinapaikot-ikot lang nila, mga kababayan, yung pagtatanong. Dapat talaga, pag may warrant of arrest, yung warrant of officer, ASAP, dapat i-serve without delay. At walang masama sa ganon. Yun nga ang dapat na mangyari. Kini-question kung bakit minadali. Nagmamadali daw. Bakit naman hindi magmamadali? Mas may problema po kung hindi nagmadali. Kasi ang suspect po, lalo ang kaso po napaka-seryoso, crimes against humanity. Ang mga victims, mga kababayan, ordinary Pilipino, more than 30,000. So dapat talaga madaliin ang pag-arrest. So mali, yun pa lang na paniwala ni Amy na dapat hindi magmadali, maling-mali na po. Dapat madaliin. Pero anyway, nangyari na po. That's my order and that's my mission. So, Who give you the order? Sir, Who give you the order? the Chief of the Philippine National Police. Ito si Bongo, ganun din yung litania niya. Gusto kong pumasok, pinababa tayo sa sasakyan, sa gate. At kahit si VP Sara, hindi rin po pinapasok, isang abogado at anak pa ng dating Pangulo. Ngayon, maayos naman kayong tinanggap sa Senado. Sana marunong rin po kayong magbigay ng kortesiya. Kortesiya? Si Bato nga po, walang kortesiya sa Congress, pinapatawag siya, hindi man pumupunta doon. You demand courtesy, respect. Kumusta naman? May respeto kayo sa buhay ng mga mamamayang Pilipino? Di ba wala? Sige lang ang order ninyo. Si Digong ng kill. Wala kayong pagrespeto sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ito ngayon ang inabot ninyo. Inabot ng amo ninyo. Tinuturuan siya ng leksyon para matuto siyang rumispeto sa mga duly constituted authorities. Pati yung ICC judges, gusto niyang sipain. O ngayon na nahuli siya, hindi man makasipa, iyak-iyak kayo ngayon, padrama kayo ngayon. Hindi ninyo madadala sa drama ang mga mamamayang Filipino. Alam yung kwento. Lalo na gusto lang nating masiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan si Tatay. Gusto ninyo masigurong ligtas si Tatay Digong ninyo. Pero hindi ninyo sinigurong ligtas yung mga ordinary Filipino sa war on drugs. Napakakwa ninyo. Makasarili. Lahat lang iniisip ninyo, sarili ninyo. Yan napakasama na paniwala ninyo sa buhay . Lalong-lalo na po ang kanyang kalusugan. Concern ka masyado sa kalusugan ni Digong. Kumusta naman yung mga namatay? Concern ba kayo sa kalusugan nun? Di ba wala kayong concern? Hindi lang sa kalusugan, sa mismong buhay ng mga victims. Wala kayong concern. Basta kill lang. Huwag kami Bongo. Kalungkot lamang po, matanda na si Tatay Digong. Alam ko naman na matapang at matatag siya. Pero kitang-kita naman natin sa kanyang iniinda. Harmless at fragile na po si Tatay Digong. Harmless kasi matanda na nakakulong. Pero noon, ano siya? Harmful. Kasi ngayon, harmless. Di ba? Yan ang ibig sabihin nun. Harmless na siya ngayon. Fragile. Kasi matanda na. Kumusta naman ito na mga bata na harmless, mga kababayan, walang kalaban-laban, anak mahirap. Ayan kumusta naman yan? 12 years old. 7 years old. May 3 years old pa. You see? 5 years old. 4 years old. 5 years old. Wala lang kayo pake. Kasi mahirap sila at hindi kilala. Mga hampas lupa. Yan ang tawag sa mga mahirap. Pero si Digong anak ng gobernador, naging mayor, naging presidente. Ngayon, matanda na, frail na, sabi ninyo. Harmless. Kasi nakakulong na harmless. Pero yung hindi pa siya nakakulong, nung nasa poder pa, kahit nga nung nasa Hong Kong siya, nandun pa rin yung kanyang mga pagbabanta. Nang mahuli po, humina. Payak-iyak kayo ngayon. You see? Walang maniwala po sa inyo, kundi kayo-kayo lang. Na siya dapat ipinilit, ilayo at dinala sa ibang bansa. Hindi na po siya tatakbo sa inyo. Buti nga tinala lang sa sa ibang bansa, sa dahig.
Yung mga biktima ng AJK dinala sa sementeryo without due process. Nandun na sa sementeryo, and that is permanent. You see? Hirap na nga siya maglutad. Maski pagtali ng kanyang sintas at medyas, hirap na po siya. Kahit nahirap na po si Digong sa pagtali ng sintas, at least buhay pa siya. Yung mga biktima, lahat ng patay. Grabe yung mga drama mo, Bongo. Lahat naman po tayo tumatanda. Lahat po tayo ay may minamahal na lolo at lola, Mabuti po na si Digong tumanda. At least siya, naabot niyang tumanda. Yung iba, 5 years old, patay na. Yung isa doon na biktima, 3 years old, patay na. Hindi na tumanda. Kaya itong mga sinasabi po ninyo, walang kakwenta-kwenta sa totoo lang. Walang weight. Kung ikumpara mo sa bigat na nararamdaman ng mga magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan ng mga naging biktima ng AJK ninyo. o kaibigang may edad na. Ang sakit po makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin, ngayon ay mag-isa na po sa isang kwarto sa banyagang bansa. Ang sakit. At least, pwede pa ninyong bisitahin si Digong doon sa sinasabi ninyong banyagang bansa at inaasikaso ng mga doktor. Kumakain pa siya. Alive na alive and kicking. Yung mga nasa sementeryo na, kumusta naman? Sumama na sa lupa yung mga biktima ni Digong. Masyado kayo. It will do more harm po kung maiwan siya na nasa ibang lugar at hindi. At kung sa hindi inaasahan, paano na lang po kung may mangyayaring masama sa kanya doon? Kung may mangyaring masama sa kanya, ibig niyo sabihin na mamatay siya doon. Ano naman kung mamatay siya doon? In fact, willing siya na mabulok, mamatay sa kulungan. Sinabi niya yan sa mga previous announcement. At least, 80 anyos na siya. Inabot niya yung old age. Yung mga biktimang bata, more than 100, hindi na naranasan man lang ang tumanda ni magkapamilya. You see, sa inyo napakasakit itong nangyayari kay Digong na tumanda at pwedeng mamatay sa kulungan. Pero wala kayong paki doon sa hindi na tumanda na mga bata na matay sa AJK. Nadamay, collateral damage ng war on drugs ni Digong. Anong klaseng mga pag-iisip ninyo yan, Senator Bongo? Wala sa ulog ang mga pinagsasabi po ninyong drama? Isang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito. Paano na lang po ang ordinaryong Pilipino? Anong trato? Minaltrato si Digong? Hindi nga siya nasaktan nang i-deliver siya doon sa dahig. Ikumpara mo doon sa mga namatay sa kalsada sa operations ng mga pulis sa ilalim ni Bato. Tapos, sumakay pa siyang eroplano papuntang dahig. Yung mga biktima ng war on drugs ni Digong, sumakay sa Purinarya. You see? Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. Malabo ang ninanais ninyo. Kung gusto ninyo makabalik dito, harapin ninyo, tumulong ka doon, mag-testimony ka, mag-volunteer ka as witness sa trial sa ICC. Pero yung wish ninyo na makabalik dito, makabalik siya kung not guilty. Pero kung guilty po, lifetime na siyang mabubulok doon. Dalawang bagay lang. At malamang sa malamang, yung petition niya for interim release hindi mangyari. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong. Yung mga Pilipino pong biktima, walang tiwala sa judicial system dito nung panahon ninyo. Kaya final sa ICC. Kasi pati yung mga piskal tinatakot. Sisihin ninyo yung sarili ninyo, si Digong, kasi walang naglakas loob sa mga victim, sa family, to seek justice. Kasi hindi nila nakikita magkakaustisya sila rito. Nagkataon lang, wag ninyong ituro yung ating Pangulong Bongbong. Nagkataon lang, yung warrant of arrest, pinalabas, panahon na ng ating Pangulong Bongbong.
Huwag ninyong pinopolitika. Turo kayo ng turo ng sisisihin. Sisihin ninyo, ituro ninyo yung sarili ninyo. Akad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, di nababastos, at hindi nakikidnap? Siguraduhin natin na hindi maulit sa kahit sinuman ang pag-iisang tabi ng legal na proseso. This issue is greater than... Anong legal na issue? Yung EJK po, extrajudicial, illegal, unconstitutional, kasi hindi nirespeto yung human rights and right to life. Kaya nga may kaso sa amo mo. Of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as is. May sovereignty ka pang nalalaman. Iyong amo mong si Digong gusto nang maging province ng China ang Pilipinas, palibasa kayo, lying Chinese. Kaya nga ang pangalan ninyo, Bongo. You see? Wala kayong reaksyon doon. Kasi kalahi ninyo yung China. Huwag kami Bongo. Nation and the dignity of every Filipino. Ang importante dito, kitang-kita sa itsura ninyo. Ano ba ang nalabag na batas? At ang pinaka-importante, maibabalik pa ba si Tatay Digong? Please, bring him home. Tanong ninyo sa mga ICC judges kung paano mabalik para masagot kayo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin ninyong bring him home? Alam namin na ganun ang gusto ninyong mangyari. Paano yun gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang banta galing kay Sara, galing sa Tatay Digong ninyo? Kung hindi nagbanta, baka walang nangyaring panawagan kayo na bring him home. Ito yung ginusto ninyo. Pinagsabihan sana ninyo yung amo ninyo na manahimik. Kalyado ninyo. Hindi man kayo inaano. Sumobra yung abuso ninyo. Yan ang malinaw. Kaya yan ang inabot ninyo. Inabot ng amo ninyo ang sobrang pagyayabang. Tama po mga kababayan yung ating mga sinabi. Punto po. Sinasagot natin kasi marami pong naluloko sa mga propaganda nila. Buti hindi naloko nila si Cheese Escudero. Walang nangyari po sa contempt. O diba? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.